Ayun, so magandang araw sa bawat isa sa atin, sa aking mga students sa computer programming. So, this is the lesson 1. We're going to start in Introduction to Occupational Health and Safety and Ergonomics and Computer Fundamentals. So, ano ba yung goal natin for this lesson? So, ang competency natin dito is number 1, to explain the importance. Move ko lang ng konti. Ayan. So, explain the importance of occupational health and safety or tinatawag din itong OHS in the workplace. This is very important kasi even you are working or studying at your home, merong tamang paraan ng pag-upo o paggamit ng mga computers natin. And also even yung pagbabaklas, assemble and disassemble ng computer, merong tamang way. So, para maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga problems doon sa ating mga ginagawa. Pagpasensya nyo na medyo masakit ang aking lalamunan. So, from time to time, makikita nyo kung uminom ng tubig. Please don't mind those. So, another thing is to define ergonomics and its role in computer use. And also describe what a computer is and its basic function. And identify the different types of computers and their use. Let's start. So, what is Occupational Health and Safety or OHS? Pag sinabing OHS ay known din siya as OSH o yung Occupational Safety and Health. Ito yung discipline na nagfo-focus para maiwasan yung mga work-related injuries and disease and promoting work health. So, ang goal talaga nito, tulungan yung mga empleyado o even tayo, yung mga estudyante, kung paano may iwasan yung mga injuries habang tayo ay nagtatrabaho. Especially, we are working with computers. At alam naman natin, ang computer may mga kuryente na nilalabas yan. So, kung bigla-bigla tayo magbabaklas ng mga computers na hindi natin tinatanggal ang plug, may mga tendency o pagkakataon na makuryente tayo. So, yun yung tuturo natin as we start with our subject para maiwasan natin yung mga bagay na yan. Also, it aims to improve working conditions and the overall work environment to protect employees from workplace hazards. Especially if kayo dumating time na mag-work kayo sa mga industrial company. You are working with heavy equipments or mga machines na malalaki. Yung OHS ay itinuturo talaga para maiwasan na magkaroon ng aksidente sa loob mismo ng kumpanya. OHS involves various aspects including risk assessment, hazard identification, and implementation of safety measures. So, what is hazard identification and risk assessment? Identifying potential hazards in the workplace and assessing the risk associated with them. So, example, if you are working with computers, halimbawa, dumating yung time na you're working with supercomputers, multiple networks, andyan. So, yung hazard identification ay ma-identify natin yung mga potential hazards habang tayo ay nasa workplace. Nang sa gayon ay maiwasan natin itong mga sakuna or mga possible na hindi magandang mangyari. And also for the prevention, implementing measures to eliminate or control hazards, reducing likelihood of accidents and illness. So, syempre, higit sa trabaho natin, mas mahalaga yung buhay natin. So, kaya nag-aaral ng OHS para maiwasan yung mga trahedya na pwedeng mangyari sa loob ng kumpanya. Another key aspect for OHS is health and safety promotion. So, promoting a culture of safety and health among employees through education, training, and awareness program. So, actually, merong different course talaga ito. Naalala ko dati nung pandemic time ay nag-aral kami sa TESDA. May seminar kaming inatenan doon about OHS, especially pandemic ng mga time na yon. So, kaya pinag-aralan namin siya para makakuha kami ng certificate na aming magagamit para legit kami makapag-operate sa aming negosyo during those times. Another aspect is workplace environment improvement. Since nagke-create ng safe and comfortable working environment sa mga companies,
So, mas magiging safe at comfortable na makakapagtrabaho din yung mga doon. So, as sabi dito, by addressing factors like ventilation, lighting, and even the temperature of the said location. And yung compliance with regulations. So, lahat ng mga building, may mga permits yan, adhering to relevant laws and regulations related to occupational health and safety. Importance ng OHS, protection of workers. So, yun main goal na para ma-ensure yung safety and health ng mga employees. Yan ang fundamental responsibility ng mga employers. Pangalawa is the prevention of accidents and illness. So, kaya nga merong OHS para maiwasan yung mga aksidente o pagkakasakit ng kanilang mga empleyado. Especially kapag yung trabaho mo ay may risk talaga, may hazards talaga. For example, you're working with chemicals. Ayan. So, para maiwasan yung mga aksidente niya at pagkakasakit. And also, to improve productivity. So, kapag safe yung lugar kung saan sila nagtatrabaho, mas makakapag-work sila safely and sound. And also, it reduces cost. Kasi, investing in OHS can lead to lower accident and illness-related costs for employers. Pagka walang mga aksidente o walang mga nagkakasakit doon sa kanilang company because of what they are doing or yung nature ng kanilang trabaho, mas nakatipid ang company dahil hindi nila kailangan mag-invest o magbayad ng mga unplanned na payment para sa mga aksidente na yon. And social responsibility. Promoting a safe and healthy work environment is a demonstration of social responsibility and ethical business practices. Ano yung mga organizations naman ngayon na involved sa OHS? First is yung governments, yung ating gobyerno, and act and enforce OHS laws and regulations. So without whether like or not ng mga employers, merong mga law regarding sa OHS. Kaya required talaga ang mga negosyante na mag-comply para sa mga tao na ito. Susunod naman ay mga employers. So, they are responsible for providing a safe and healthy workplace. And lastly, tayong mga employees. We have the responsibility to work safely and participate in OHS program para safe din tayo. Higit sa lahat, higit sa trabaho, ang pinakamahalaga yung ating buhay. Another organization na involved sa OHS, yung Occupational Health and Safety Professionals. So, ito naman yung mga experts talaga. Pinag-aralan nila yan, nag-train sila dyan, at sila din naman yung nag-train sa iba't ibang mga company regarding sa OHS. And we also have the international organization, o kilalang natin yung WHO, okay, yung World Health Organization. Nagpo-promote globally ng OHS. Now, let's move to next topic. It's about ergonomics. Ano yung kinalaman kaya, sir, ng ergonomics na ito doon sa OHS? So, mamaya makikita natin. So, it is known as human factors. Is the science of designing and arranging things that people use to maximize their efficiency and safety. So, tingin ko, medyo huhulaan nyo na. Si ergonomics is isang science na nagdi-design or nag-arrange ng mga bagay-bagay para maximize ng mga tao yung kanilang lugar effectively and safely. So, it focuses on fitting the job and its environment to the worker rather than forcing the worker to adapt to the job. So, ang trabaho nito ay ma-fit yung environment para dun sa mga worker. For example, you are working with computers. So, dapat sa tabi mo, meron niyang fire extinguisher. If and only if, in case of emergency na magkaroon ng spark, ng sunog, so, meron kang katabi na fire extinguisher para ma-extinguish agad yung pinagmumulan na sunog. And yung ergonomics, this involves understanding human capabilities and limitations to create comfortable, safe, and effective workplace. So, na-define na natin si ergonomics. Sabi natin, may kinalaman din ito sa OHS para safe yung ating environment. Ngayon, meron tinatawag na ergonomics in computer. Ito naman yung nagdi-design and arranging yung computer working station natin para maiwasan natin yung mga physical strain, yung comfort, yung potential injuries habang tayo ay nag-work with our computer station. So, ano ba yung example niyan? Optimizing factors like posture, yung postura ng ating pangatawan, yung taas ng chair, yung kung saan natin ilalagay yung monitor, yung keyboard and mouse natin, positioning nito, yung lighting,
Ayan, para hindi agad o mabilis lumabo yung ating mga mata habang tayo gumagamit ng ating mga computers. And the use of breaks to promote comfort and efficiency during prolonged computer work. So meron tinatawag na 20-20-20 rules. Ang sabi dito sa 20-20 rules na to, 20 minutes ka na straight mag-work sa computer, tapos pahinga ka muna ulit, tapos 20 minutes ulit, pahinga ka muna ulit, 20 minutes ulit. Ganon siya. So para magkaroon daw ng rest yung ating mga mata sa adjustment na sobrang liwanag na nare-receive niya sa mga monitors ng ating computers. Ito yung correct sitting posture. So I don't think so. I think nakikita nyo naman yan. So let's start tayo with this part. Ayan, ayan. So ito yung monitor niya. Kung mapapansin niyo, halos katapat doon sa may mata. Ayan. And we have here lights. Okay, para naman doon sa ating keyboard. And lower legs para maiwasan naman natin yung pangangalay ng ating mga paa. And yung feet natin, naka-flat talaga siya. Pagdating naman sa may part na ito, yung ating upper back, dapat ito yung straight. Naka-straight siya. And then yung shoulder natin, naka-relax lang yan sa gilid ng iyong mga balikat. Tapos yung back natin, ito yung part na to mahalaga din to para maiwasan natin na makuba. Ayan, so naka-rest din siya with our supporting chair. At yung hips natin properly, ayan, nakaupo tayo ng maayos, komportableng nakaupo. Tapos yung taas niyan ay nakadepende rin sa haba ng ating legs. So, ayan yung correct sitting posture when we are working with computer. So, pagdating naman sa may keyboard ergonomics, nagfo-focus naman siya para ma-minimize yung strain at mag-promote ito ng comfortable typing experience. So, tinitingnan nito yung height, yung position, the keyboard so that your elbows are at 90 degrees. Yung distance, yung layo nito sa monitor. Yung angle nito. At pagdating naman sa may keyboard, sa mouse natin, yung wrist rest. Yung pahinga ng ating mga wrist. Ito yon. Ayan, yung pahinga niyan habang hawak natin yung mga keyboard. So, paano ba yung example niya? Ayan yung perfect. So, this practice is not good para sa ating ankle dito, oh. Ayan, nakakangawit yan. Also, this one, sobrang nakakangawit yan dito sa ating ankle at saka dito sa ating mga daliri. So, this one is the perfect example kung paano ba tayo hahawak o gagamit ng ating keyboards. Ayan. So, para naman sa left hands, ito yung mga keys na available. Yung ating 4 fingers, nasa A, S, D, F. Ayan. And then, lahat ng part na ito, ayan, ang gagalaw dyan ay yung ASDF na daliri. Ito mula dito. And then, ito naman, automatic for space to. Ganon din dito sa kabila. Yung right thumb natin, for space yan. And then, we have the JKL at saka yung ating tuldok kuwit. Ayan. So, ganyan yung paggamit natin or paghawak natin sa ating mga keyboards. So, since nag-OHS tayo, ergonomics tayo, sitting arrangement, ay tamang pag-upo natin sa ating pagharap natin sa ating mga computers, and tamang hawak natin sa ating mga keyboards. Now, let's move to computer. So, what is the meaning of computer? Pag sinabing computer, ito ay isang electronic device na kayang mag-store, kayang mag-process, at kayang mag-manipulate ng data according to a set of instruction. So, it's essentially a machine designed to perform calculation and other tasks by following program and sequences of operation. So, ang kauna-unahang computer is yung calculator. Ayan. So, kaya niyang mag-store, kaya niyang mag-process, at mag-manipulate ng data. And then, we have this computer na kung saan nag-ooperate siya using binary code, yung 0 and 1. So, hindi na tayo magkakaroon ng mga computation na ganyan. Okay? Pero, yan ay part kung paano ba nagagawa yung mga bit ng computer, kung paano nakakapag-send ito from 001, 001, 0001, 0001, yung mga 8-bit na yan, 16-bit na yan, 32-bit na yan, hanggang 64-bit, 128-bit, into letters, into numbers na nakikita natin sa mga screen.
So, to represent information and perform tasks like storing data, calculating algorithms, and displaying information. Ano ba yung function ng computer? Yung main function ng computer is to input, to process, output, and storage. These functions allow a computer to receive data, process it, and display the result, and store information for the future use. So, gaya nga ng sabi natin kanina, mag-i-input ng data, mag-i-store ng data, magpa-process ng data, tapos nakatago yung data para magamit pa in a future use. So, a computer operates by performing 5 basic functions: input, process, output, storing, and controlling. These operations are carried out by different components of the computer system. Ano-ano yon? Including input devices. So, meron tayong mga mouse, keyboard, yung speakers, web cameras, yan. And meron tayong the CPU, memory, and output devices. Okay? So, punta muna tayo sa inputting devices. So, this involves entering data and instruction into the computer system. Example ng input devices natin, may keyboards tayo, may mice tayo or mouse, scanners, or printers. Yung processing naman, this is the manipulation of data based on the instruction. Meron tayong CPU, yung central processing unit natin, and performs this function, carrying out arithmetic and logical operation. So, si CPU, siya yung pinaka brain ng ating computer. And we have this output, kung saan nakikita natin yung output mula doon sa input, pinaproseso, tapos output niya. So, this is the process of displaying, dinidisplay na, or presenting the result of processing. Example ng ating mga output devices, include dito yung monitors, yung printers natin, or even yung speakers natin. Sa storing naman, includes naman ito para sa mga saving data and instructions for later use. Ang example na meron tayong both primary and secondary na storing data, which is the RAM, and yung secondary natin is yung hard drive or yung SSD for storage purpose ito. Tingnan natin, kasi pag sinabing RAM, random access memory. Si random access memory, nag-i-store yan ng mga data in a specific time. Kapag shutdown mo na yung computer mo, automatically, mare-restore siya sa built-in data na meron siya. Yon ay ginagawa para during naka-open yung computer mo, yung mga simple task na ginagawa mo, ini-store niya yon for future use. Si hard drive naman, nadodoon yung mga data na ilalagay mo sa kanya at hindi yun mawawala hanggang sa i-delete mo. Ayan. And we have this controlling. This is the overall management of all the other operations, ensuring they are performed in the correct sequence and manner. The control unit within the CPU handles this function. So, what are the computer types? So, puntahan natin maya yan. So, computers are broadly classified into several types based on their sizes and purpose and processing capabilities. Ano-ano daw to? Meron tayong supercomputers, mainframes, mini-computers, microcomputers, servers, and specialized computers like workstation and embedded system. Ano, Sir Carlo, ang example ng embedded system? I think ang example ng embedded system ay yung mga router natin sa ating mga bahay. So, 'di ba, meron tayong mga router sa ating mga internet. So, meron sa loob diyan, may microcontroller kang makikita diyan at doon sa memory noon may specific task lang siya na kailangan gawin. Mag-receive ng data at magbato ng mga data. Ayan. So, through internet 'yon. So, ito yung sample ng supercomputers. Move ko lang ng konti. Ayan. So, yung supercomputers natin are the most powerful type of computer and used for complex scientific engineering tasks requiring massive processing power. Example nito yung ginagamit sa weather forecasting, yung mga nuclear research, and even yung mga panghanap ng mga gamot. We have mainframe computers naman. These are large, powerful computers used by major organizations for handling massive amounts of data processing and transaction, and often support numerous users simultaneously.
Example nito, airlines, bangko, yung mga government agencies natin. Ay I think pasok din sa mainframe computers natin itong lagayan ng data ng Facebook, ng mga social media na ating ginagamit. And we have these mini computers. Smaller version naman to ng mga mainframes, pero capable pa rin siya at nagsusupport pa rin siya ng multiple users na nagpe-perform ng mga various tasks at usually ginagamit sa research and engineering application. So, example nito kung nakapag visit na kayo sa mga computer shops before na gumagamit ng server type na system or server type na setup ng mga computers. So, yan yung example ng mini computers. Kasi each computers na yon ay nagwo-work gamit iyang mini computer na yan. Okay? So, siya yung nagra-run para mag-open lahat ng mga computers doon sa isang computer shop na server-based ang setup. And we have these microcomputers, alam natin yan, yung desktop computers, meron tayong laptop computers, may tablets tayo, meron tayong smartphones, at meron tayong wearable computers. Ano yung wearable computers natin? Di ba may mga smartwatch na nauuso ngayon? And meron na rin tayo, di ba, yung mga, even yung Google Glasses na usong-uso din ngayon. And we have the servers. Ayan. So, these computers are specifically designed to provide services to other computers or networks such as file storage, email, and web hosting. Ayan. So, sorry. Dito pala nakalagay, identified yung ating mga examples kanina. Like yung kay Facebook. Ayan. Yung storage data ni Facebook. Mga servers naman yun. And we have these workstations. Mga powerful desktop computers naman optimized for specific tasks such as graphic designing, video editing, software development. So, often feature high performance processors and graphics cards. I think pasok din dito yung mga high-end na laptop computers natin na capable makapag-play ng mga games, heavy games. Ayan. Kasi usually kapag kayang mag-play ng heavy games ang iyong computer, meron niyang mabigat na requirements for your graphic cards, which is isa sa mga requirements para mas mabilis kang makapag-edit ng mga video, makapag-design ng mga templates or mga kung ano man yung gusto mong i-design. At yung embedded system naman, pag sinabing embedded system, these are specialized computer system integrated into other devices such as cars, appliances, or industrial equipment. Embedded siya kasi kahit anong gawin mo, hindi mo mabubura yung naka-embed. Pag sinabing naka-embed, nakatatak. So, nire-read niya lang kung ano yung nakatatak sa kanya. So, wala tayong kakayahan para burahin yun. Unless na lang, gumamit tayo ng other computers para mag-reburn ng panibagong system na i-embed doon sa kanyang memory. So, in addition to this, computers can also be classified based on type of data they handle. So, meron tayong digital, meron tayong analog or hybrid. Pag sinabing hybrid, pwedeng digital at meron ding analog. Digital computers process discrete data and analog computers process continuous data. And hybrid computers combine both. Ayan. So, that's all for our introduction. So, ayan ay para sa introduction ng ating subject for computer programming. So, expect a short quiz about our introduction sa ating subject. And if you have questions, don't hesitate na mag-leave kayo ng message doon sa ating group chat. Ayan. So, maraming salamat and thank you.